Good morning mga pa-Jaffers. Welcome back to our YouTube channel. On the way na po kami sa playing venue. So this is day number 8. At merong ulit Makrook Chess Tournament. So lalaroin naman namin ulit ngayon yung side event. At as nasabi ko nga po sa ating previous vlog ay itong event kasi na ito staple na siya sa SEA Games, sa Asian Games, meron na siya. So good practice po sa amin kasi sa Pilipinas wala namang ganitong uri ng chess. Yung chessboard nga, wala na tayo makikita kagad sa Pilipinas na ganitong uri ng chessboard. So maganda ma-practice po namin para in the future tournaments sa mga SEA Games or Asian Games meron kaming tournament experience. So yan po, i-video ko ulit yung mga nangyayari sa playing venue. Malapit na po kami at abangan nyo po yan. Hello. So ngayon po pabalik na ako sa playing venue and dun po sa Makrook tournament. Champion na naman po tayo kanina. So for a total of 10,000 baht yung na price natin. So around 15,000 pesos. At okay na din kasi actually kahit mag 9 or 10 place ka dun sa main tournament, 10,000 baht lang po ang price. Talaga medyo maliit yung price nitong Bangkok Chess Open. Hindi ko nga alam bakit maraming kasali pa rin, no? Pero ngayon round number 8, ito na po yung highest rated na makakalaban ko, 2192. White naman ako dito, so nag-prepare ako. Hopefully ma-convert natin sa panalo. Medyo matagal-tagal na akong hindi nananalo. Last 2 games tabla, and lalo na lower rated ang kalaban, so kailangan pong ipanalo ito. So abangan nyo po yan at pag-pray nyo po ako palagi. And after nitong video, i-analyze natin yung game again. Manalo, matalo o tabla, analysis tayo. So ayan po, pag-pray nyo po, abangan nyo po yung analysis natin. Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, nasa round number 8 na po tayo sa Bangkok Chess Open. At ang i-analyze po natin ay yung laro ni IM Paulo Bersamina versus CM Dinh Ngoc ng Vietnam. So yung game ko po kasi, ang nangyari, nauwi na naman po sa tabla, no? So talagang hindi natin mairaos sa panalo and parang hindi po maganda yung game ko ngayon kasi ayun na nga, nauwi sa tabla. So instead, ang i-analyze po natin ay yung laro ni IM Paulo Bersamina kasi ito ano siya, maganda po yung chances niya going into the last round. So i-analyze po natin ito and punta tayo sa laro. So white po si IM Pau and black si Dinh Ngoc. Ayan. So ito nang start with E4, C6, D4, D5, and dito po yung tinatawag na Caro-Kann opening. Ang ginawa ni IM Pau is yung advanced variation. So E5, Bishop F5, and kung alam nyo naman po si IM Pau, mahilig po talagang umatake yan. Kaya ang ginamit niyang linya is yung tinatawag na Tal variation. So yung pangalan pa lang, attacking chess na po kaagad ang makikita nyo. So usually dito, H5 ang pangontra. Ayan, ipapakita ko po kung bakit. Kasi pag halimbawa mag E6 ka dyan, ano po yan trap po yan sa itim, no? So may G4. Kaya po yan ng H4, kukulungin yung bishop. So pagka umatras ka, H5, tapos F3, one piece down ang ending. So ayan, dito ibalik po natin. Dito kailangan mag H5, Bishop D3, pinalit ang bishop, capture, capture, and ngayon nag E6. So actually ito pong E6 based sa aking database, hindi po yan masyadong okay na tira kasi tinitingnan ko yung score dito, mataas ang score ng
puti, no? So instead queen a5 check, alam ko ito yung medyo mas safe na idea. So pagka knight d2, queen a6, ay halimbawa e6 pala muna, pagka knight f3, saka lang po mag-queen a6. Ayan, para threatening mapalit yung queen. Ayan, so balik po natin. Ngaso dito nag e6, bishop g5, so inatake itong queen, queen b6, knight d2, and then pagka c5, c4, so sabayan na po, itong mga pawn sa gitna, nagbubungguan na. And ngayon, pagka queen takes b2, ayan. So si IM Pao, nag-sacrifice ng 2 pawn. Ang ginawa is rook d1. So pinakain na yung b2, and ngayon libre pa yung pawn sa d4. So kung ibabalik po natin, meron daw kasi siyang nakitang game nung kalaban niya, no? So dati ang ginawa is rook b1. Siguro babawiin yung pawn dito, no? Pagka-capture, capture, c takes d4, and then kain, merong bawi ang pawn. Ayan, kaso nag-prepare po ng kakaibang linya si IM Pao, sacrifice na naman ng pawn. So pinakain na ito, sacrifice pa dito, and pag kinapture mo po yan, ang mangyayari dyan is queen b3, capture, knight e2, and then pagka queen c7, capture, castling. Ito po ay preparasyon ni IM Pao. 3 pawns down, pero yung king nasa gitna. So sabi niya, aatakihin niya yan, and medyo lamang na daw ng konti yung puti. Pero isa na yan sa mga best chances na pwedeng gawin ng itim. Yung kakain ng 3 pawns, pero sasaluhin mo yung atake na malakas ng puti. Kasi ayun na ho yan, no? Itututok na yung mga rook, tapos yung itim, wala pang development. Siyempre, medyo mahirap pong laruin for black. Pero ang ginawa kasi dito, medyo nakunat, nag-knight c6, knight gf3, knight b4, and then pagka queen e2, ayan, dito po ang main line is kakapturin ang d4 pawn. So pagka ganyan, castling, d3, queen e3, and then queen a3. So dito medyo nagsusurvive pa yung itim, pero yan po, kailangan mo yan memorize. Kasi kung capture ka ng pawn, actually 2 pawn na po ang na-capture dito ng black, pero yung king side wala pang na-i-develop. So very risky na linya ito. Kailangan mo memorize yan para magamit mo sa isang classical tournament. Kaso ang ginawa dito, hindi na po kasi alam nung kalaban ni IM Pao yung linya, no? Siguro medyo natakot. Medyo kinabahan, no? Syempre pagka isang IM, mabilis po tinitira, lalo na pagka prepared yung linya, no? May balik natin. Nakakatakot po kumapture ng mga pawn na libre. Kaya ang ginawa dito, nag b5. So makikita natin pagka b5, double question mark kaagad. So medyo kakaiba yung ideyang naisip nito ni CM din, no? So kinapture dito sa d5, pero hindi niya naman kinapture back. So medyo iba yung naisip niya. Halimbawa, pag kinain mo kasi ng knight yan, merong rook b1, tatamaan po dito sa b5, mate kagad. Ayan, pagka-alis ng queen, kamatsas agad. So pag kinapture naman ng pawn, ayun pa rin, kamatsas pa rin pala dito. So hindi pala pwedeng kainin talaga yung pawn sa d5. Kaya ang ginawa, nag c4, ang keso mo ngayon, merong d6. Naipit lalo ang mga pyesa sa king side. So yung bishop hindi na po makalabas, yung knight hindi rin makalabas, wala na pong makalabas na pyesa. So pagka knight d5, kinaslingan lang,
knight c3, queen e3, itong rook hindi po makain. So bakit hindi makain yan? Kasi may queen e4, matchas kagad sa queen c6. So yan po, unstoppable na. Kasi pagka rook c8, may queen b7, mate pawn ang kakalabasan. Ayan. So dito nag-knight d5. Umaasa siguro sa perpetual. Pero queen e4, queen a3, queen b1, target ang b5. So yan po ang top engine move, yung paatras ng queen na yan. Ano po bang idea niyan? Halimbawa, depensa mo with the rook or with the pawn, kakapturein itong pawn sa c4. Ayan, pagka-capture dyan, queen b7 or pwede siguro d7 na next no? d7 or queen c6, talagang nakikita ko dito mate na po ang kakalabasan. So ayan, nag-knight c3, queen c2. Once again, hindi po pwedeng kainin kasi pag kinain, may queen e4 and then queen c6 checkmate. So nag-knight e2 check, king h1, and then ngayon pagka queen d3, ayan, too late na po yung kahit maipalit yung queen na yan. So kinain na lang. Ang ending mapupunta po sa endgame kung saan wala pong development yung itim. So pagka knight e4, f6, umatras lang muna, bishop e3. Kahit kainin mo yan, kakain lang ng pawn. So kakapture rin dito and wala ka pa ring development. So pagka f5, knight c5, f4, and bishop d2, dito po resign na yung kalaban ni IM Pao kasi meron ng d7 na threat, tapos bishop a5 check. Ayan, tapos mag-queen na po yan. Also yung syempre yung mga pyesa sa king side hindi na po makalabas, kaya resign na po ang itim. So ito yung game ni IM Pao, talagang ang ganda nung attacking chess na pinapakita niya, no? Yung sa akin kasi hindi ko masyado ma-convert yung mga lamang. Marami po ako lamang pero hindi ko nako-convert yung advantage ko. Pero ganun talaga ang chess, no? Weather lang yan. Pagka babawiin natin sa next tournament. So ayan po, abangan nyo po yung round number 9 na game ni IM Pao at very crucial po kasi ang kalaban bukas ni IM Pao ay isang grandmaster, and pagka nanalo siya dito, aabot as high as second or third. So very exciting game. Hopefully pag-pray nyo po kami, sana manalo. Abangan nyo po yan bukas. So hopefully ito pong vlog natin na-enjoy nyo. Kung na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.